mukhang target si Richard Gomez ng mga ahas. Bakit kaya? Well, unang pumapasok sa isip ko, maka-Duterte kasi si Sina Goma and nakaka-proud naman talaga. Richard Gomez and Mayor Lucy Torres Gomez are very vocal na nung panahon ni Tatay Digong, yung lala ng problema nila sa Leyte, sa droga, ay naramdaman naman ng mga tigaliti na bumaba. Okay? And nag-ease, 'di ba, nabawasan yung threats saka lahat naman all over the Philippines. Ang hindi lang naman masaya na bumaba yung problema sa droga eh malamang yung mga anis, mga involved at saka mga pinklawan. Hello pinklawans. 'Di ba? Yung mga dilawan na galit kay Pangulong Duterte at alam niyo mga kababayan, ito yung nakakalungkot, no? Uh, Pre-pandemic, 2019 yun eh, kasi kasama ko yung mga loyalista or mga BBM, kasi BBM supporters kami ni Ate Marlica nung 2022. But in 2019, kung naaalala niyo yung sa Southeast Asian Games ni Pangulong Duterte, na tayo yung nag-overall champion sa Southeast Asian, ang ganda-ganda, ang bongga-bongga nung ano na yon, yung ating pag-host ng Southeast Asian Games. Pumunta kami noon ng Malacanang. At ang mga kasama ko pagpunta doon ay mga loyalista. Doon pa lang napansin ko na ang mga Marcos supporters ay kasama ko pa ang apo ni Bonifacio. Baka sumisilip pa yan sa channel ko. Nagko-comment pa nga yan sa Facebook page ko na Maui Spencer, yung apo ni... Nakilala ko, na-meet ko. I was very proud na na-meet ko at naging kaibigan ko noon ang apo ni Andres Bonifacio na nabubuhay. At ang alam ko, nandyan sila sa Netherlands. Somewhere there in, if not Netherlands, there's a neighboring, no, not Netherlands. Denmark. I think they are they live in Denmark pero may mga bahay pa rin sa Pilipinas syempre. So, na-meet ko 'yon kasama kong pumunta sa Malacanang, pero mga Marcos supporters sila. Nung pumunta kami diyan sa palasyo, napansin ko na galit sila kay Pangulong Duterte. Nga lang at wala silang choice, 'di ba? Anti-Duterte sila. Pero sabi ko, bakit anti-Duterte? Eh, magkaibigan naman ang mga Marcos at Duterte. At ngayon, lumitaw nga ang katotohanan na anti-Duterte talaga sila. Okay? So, pero itong sina Richard Gomez at ang pamilya nila, ramdam nila na, 'di ba, na umokey naman ang Pilipinas nung mga panahon nung pamumuno ni Pangulong Duterte na ang mga tao nakakalabas kahit alanganing oras ng gabi, madaling araw, nang walang nangyayari. Tsaka yung police visibility noon, even the military, 'di ba, mga sundalo, kalat noon eh. 'Di ba, dahil nga matindi yung campaign ni Pangulong Duterte, yung Oplan Tukhang and yung war on drugs niya. Kaya naman nakakalat ang mga sundalo. Mga kababayan, ng panahon ni Pangulong Duterte, kapag nakakita tayo ng mga men in uniform, kami na nandyan sa Pilipinas, noon ay masaya kami. We feel safe na pag may nangyari sa ating, may nangursonada sa atin, may nang hold up, may nang snatch, may mga men in uniform na nakakalat sa mga malls, sa mga parks, di ba? May mga checkpoints. So, parang ramdam natin na may matatakbuhan tayo kung tayo man ay mabibiktima ng krimen. Eh ngayon, miski ang men in uniform, kaya nga hindi na bumalik sa EDSA yung ibang mga kasamahan namin, yung ibang grupo, nandiyan nakabalandra yung mga pulis eh. Kasi bumalik na naman yung takot natin na mga pulis ay mga scalawags. Well, ginagamit ng gobyerno ang men in uniform laban sa mga matitino. In fact, 'di ba? Sino ba ang ginamit ng administrasyong niwi na ito para mabitbit si Pangulong Duterte? 'Di ba? Yang senatore at ang kapulisan. Yung iba nga naiiyak na, naluluha na. Dahil labag sa kalooban nila, nabitbitin si PRRD at isakay si eroplano. But anyway, yan ang tingin kong dahilan unang-una, no, na itong sina Goma ay pro-Duterte kasi. Bukang bibig, 'di ba? Very vocal na supporter sila ni PRRD na maganda yung ginawa ni Pangulong Duterte nung kanyang panunungkulan patungkol nga dito sa problema natin sa droga, 'di ba? And humina naman pong talaga ang kalakaran ng droga nung panahon ni Tatay Digong. Pero ngayon po, ang isang aminadong drug lord at involved sa kalakaran ng droga
na nakulong sa panahon ni Pangulong Duterte ay pinagbibintangan si Goma na mamamatay tao or manggugurgur. Yan o. Ito yung si Kerwin Espinosa na naghihingalo na mukhang comedy yung kanyang paghihingalo-hingalo nung nakaraang araw. Tapos kahapon nagpa-interview na titistigo laban kay Pangulong Duterte. Kanyari. Gaganon ko. Sisingap-singap na. Gaganon-ganon na mukhang komedyante. Nakakatawa yung paghihingalo. Pero point. At ang pinagbibintangan po niya na nagpabaril sa kanya ay si Richard Gomez. Nakakaloka ito. So, basahin ko lang ha. Kerwin Espinosa, pinagbintangang tao ni Duterte si Congressman Richard Gomez. Sinabi ni Albuera City Mayoral candidate Kerwin Espinosa sa isang press conference na di umano'y tao raw noon ni dating Pangulong Duterte si Ormoc City Congressman Richard Gomez. Wala na itong dinagdag na paliwanag maliban sa pagsabi na tao lang ni PRRD noon itong si Goma. So si Goma raw ang salarin sa pagbangbang sa kanya. Nakakaloka. So nag-comment dito. Ang sabi ni Kerwin, kasi itong si Richard Gomez at itong si Ariza, yung bata niya, maka-Duterte. Maka-Duterte kasi tao talaga yan ni President Duterte noon. Pero masakit ang nangyari sa amin kasi akala namin wala na kaming makitang liwanag. Wala nakakita ng liwanag sa panahon ni Iwi. Yung Ariza, maybe isa sa mga pulis na tinukoy ni Kerwin na nang bangbang sa kanya. Tapos si Ariza daw, tao raw ni Goma. Kaya si Goma daw ang mastermind sa pagpapabaril sa kanya. Nag-comment tuloy dito si Kuya Jason, basahin ko lang. Obvious ba, only in the Philippines, ngayon ka lamang makakakita, pinaulan na ng bala sa isa umanong pananambang kahapon, nagpakitang naghihingalo at sisinghap-singhap habang naka-live sa social media. Grabe ito. Kagabi lamang, tapos ngayong umaga ay buhay na at willing, kanina umaga lang pala, buhay na at willing daw niyang kasuhan at tumistigo sa ICC laban, nagtistigo laban kay PRRD Curbs. Self-confessed drug lord, tapos titistigo lumaban sa drug lords. Ang galing. Sabay turo kay Goma na kalaban ni Tambaloslos sa Leyte na ayun. Kalaban daw pala ni Tambaloslos sa Leyte si Goma. So, tumatakbong kongresista si Goma. Okay? Na mastermind ika sa pananambang perting atayan ni mong kuwangula ka, kuwangul. Labaw pa'y mangingilad nga taga-karkar. Ano ibig sabihin nun? Shoutout sa mga Bisaya diha. Pero ang pagkakaalam ko mga kababayan, si Tamba ay tumatakbo para sa 1st District ng Leyte. House Speaker Romualdez files for re-election in Leyte. Pero sa first, si Tambaloslos. Last term na Tambaloslos. He's running for the 1st District of Leyte. Si Goma naman mga kababayan ay sa 4th, sa ika-4 na distrito ng Leyte tumatakbo. Pero pinag-iinitan nila si Goma. Actually, nagkaroon na ng disqualification case kay Goma. Kasi pinangangalandakan ni Goma na magkakaroon ng massive na dayaan na mangyayari sa Palompon Town sa araw ng eleksyon. Saan itong Palompon? Or somewhere in Leyte siguro. So, ayun. Si Goma 1st District ang tinatakbuhan nito Yun ang alam ko. 4th, ika-4 na distrito. Naglalaban ba si Goma at si Tamba? Hindi Sa unang distrito si malaki naman ang Leyte. So, ilang district meron? Sa 1st district, tumatakbo si Tamba. Okay?
nag-file ng disqualification kay Goma kasi bukang bibig ni Goma na magkakaroon ng malawakang dayaan sa Palumpon sa Leyte. Oh, pumalag ang mayor doon at sinampa ng disqualification. Hindi na po disqualified si Goma sa pagtakbo as congressman ulit or representative ng 4th or ika-4 na distrito ng Leyte. Pero ang nakikita ko dito mga kababayan, lahat po ng mga nagpapahayag ng kanilang pagsang-ayon or appreciation sa naging war on drugs ni Pangulong Duterte at kapag kinakitaan ka na maka-Duterte ka, ay pak na pak kang talaga. At hindi po malayong mangyari ha, na totoo yung sinasabi ni Goma, baka hindi lang sa kanila sa Leyte magkaroon ng malawakang dayaan. May nahuli na ng mga campaign para ano ano ba yun, yung mga yung Starlink, 'di ba, na parang for internet, satellite ng internet nasa Davao nakatago sa mga private na bahay na mukhang magagamit po sa transmission ng boto pagdating ng election sa Mayo 12. Napakalinaw po magkakaroon ng dayaan sa May 12. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin nyo dyan sa Pilipinas? Mananalangin na lang na sana ay magkaroon ng landslide vote para sa mga pro-Duterte nating mga sinusuportahang public servants? Dapat nga po kung tatanong nyo, hindi matuloy ang eleksyon. Hindi magiging pabor yan sa mga pro-Duterte just like Richard Gomez. Even the Duterte, baka may manlaga sa 10 yan. Di ba? Matindi pong straight voting ang gagawin natin at kampanya para ang mga pro-Duterte candidates ang manalo. Pero mandadaya ang mga yan. Ano po kaya ang dapat mangyari mga kababayan? No? Dapat pa bang matuloy ang eleksyon ngayong buwan ng Mayo, paparating na buwan? Or dapat magkaroon na ng great reset ang pamahalaan dyan sa Pilipinas? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.